Good morning once again mga kapatid. For today's video, ayan, nakikita nyo po, mayroon po tayo ditong mga ilang gamot. Actually, amoxicillin po yung ito. Gamit po natin yan sa fowl pox o doon sa mga nahihirapang pabo na kailangan pong gamutin. And then, ito, mayroon po tayong pang purga dito. Ito, Wormal po yung aking gamit mga kapatid. May natira pa ako noong November. Ito po yung gamit ko noong November. Ngayon is magpupurga po ako sa aking ilang pirasong mga pabo dito, lalo na po itong 3 months at saka 4 months old. Ayan, yan po yung aking pupurgahin ngayon. Tapos itong mga ilang inahin na andito sa aking pabuhan ngayon, lalo na yung doon, tapos na po silang mag-itlog. Nagsisimula na po silang maglimlim, kaya inilagay ko po doon sa isang kubo o sa isang kwarto ng aking kulungan. Ayan po sila. Hindi po yung purgahin mga kapatid. Nagsaga doon ay madali lang po silang mangitlog. Kasi nga may umorder po sa akin ngayon ng 60 pirasong itlog, 2 tao, tag 2 tray. Kaya lang nagstop pa po sa pangingitlog yung aking mga pabo. Pero itong mga bagong pakawala ko naman, mula dyan sa loob, pinakawalan ko na dito. Kasi nga ayun, mga 2 linggo na po sila dyan sa loob. Nagpapakasta na po sila. Pero ayun, mga ilang araw na lang siguro, marami na rin mangingitlog dito. Yung mga inahin ko, nasa 26 piraso po siguro ito ngayon eh, yung mga inahin. Tapos hindi pa kasama itong dito na broad-breasted. Yung broad-breasted ko, may isa dito na nangingitlog. May isang piraso kasi akong nakukuhang itlog dito. Hindi ko lang ma-determine kung sino sa 3 inahin nito. Yung barako na yan, pupurgahin ko rin yan. Tik-tik, ikaw. Ito si Tik-tik, hindi ito dapat purgahin kasi nagpapakasta na po yan. Sure ball na yan na mangingitlog na yan. Malapit na siguro mangitlog talaga yan. Ito na lang dito talaga itong mga batang pabo dito. Ito po yung aking pupurgahin ngayon. Sa bidyong ito mga kapatid, ipapakita ko po sa inyo kung paano yung paraan ko po sa pagpurga ng aking mga pabo. Kung nakikita nyo mga kapatid, may dala po akong net at saka nylon. Gagawa uli ako dito ng kaunting division na sa ganun ay hindi po ako mahirapan na manghuli sa kanila. At the same time, may segregate ko na po yung tapos ko na pong mapainom at yung hindi pa napainom. Isa po itong paraan mga kapatid, lalo na pag tayo lamang po yung gagawa o pupurga sa ating mga pabo, tapos ganito, naka-range na po yung ating pabo. Siguro mai-recommend ko na maaari nyo po itong sundan o gayahin kung tayo lamang po yung magpupurga. Pero pinaka-ideal po talaga ito kahit may kasama pa po tayo, nang sa ganun ay mas segregate po natin yung mga pabo na tapos nang napainom at hindi pa napainom. Dahil pag hindi po natin isi-segregate, tiyak po na mahihirapan po tayo na i-determine. Okay lang siguro kung pinagsabay natin yung pagpapaligo sa ating mga alagang pabo at pagpurga, kasi makikita natin yung tapos ng mapaliguan at mapurga dahil basa pa po yung tapos na. So ito, hindi ko muna pinapaliguan itong mga pabo ko sa ngayon dahil nang tiningnan ko, chinig ko yung ibang pabo, wala pa naman pong kuto. So makikita ko po na hindi pa po talaga need na paliguan sila. Kasi nga na may ginagawa rin naman ako dito na nagsusunog po ako dito ng mga kahoy at balat ng niyog. Kumbaga pinapa-ashbating ko po sila, naliligo po sila sa abo. Isa po rin yung paraan para yung mga kuto at mga bunhok ng ating alagang pabo is hindi po makapenetrate. Ayan, kung nakikita nyo mga kapatid, tapos ko na pong lagyan ng division. May harang na po na net. So, tinipon ko muna sila dito sa kabilang sulok. Ang sa ganun ay madali lang po yung panghuhuli ko sa kanila pag papainom po sila ng pampurga. Ayan, nagkukumpulan na po sila dito sa side na ito. Tapos may harang sa gitna na net. Ang gagawin ko kasi dyan mga kapatid is kagaya nito. Umuli ako ng isa, papainumin, tapos ililipat sa kabila para hindi po magkadubli-dubli or hindi po ako malilito kung sino at saan na po yung tapos ko na pong mapainom. Ayan. So very simple na po talaga mga kapatid, kasi nga
napakaliit na lang ng area na kanilang tinatakbuhan, madali na lamang po yung paghuhuli. Kagaya niyan, may sulok. Sa kasalukuyan nga, nilagyan ko ng 3x3. Yang nasa bandang kaliwa ko po, ayan, para may kaunting harang talaga. Para mas madali lang po yung kanilang, yung paghuli ko sa kanila. So, bali po mga kapatid, maganda po naman na ipagsabay po yung pagpurga, paliligo. Kaya lang, kung gagawin ko kasi yun na magkasabay, is baka hindi ko po matapos. Abutan ako ng bandang tanghali na is hindi ko pa po matapos. Kaya ngayon, yung ginawa ko, binukod ko po yung pagpapaligo sa kanila at yung pagpurga. Inuna ko na lamang po yung pagpurga kasi nga mas need talaga ngayon na mapurga na po sila kasi last nagpurga ako is katapusan po ng November. Preparation po para sa darating na December para wala pong bulate yung mga pabo ko po na i-out. Tapos, ngayon nang uli ako. Kita nyo naman, February na po ngayon. Pero ganun naman, ayos lang naman yun kasi nga ilang pabo na lamang po yung mga malalaki na natira sa akin noong December. Sa lukuyan nga, ito pa lamang po yung malalaki ng konti na maaari ko pong ipang-out or pwede na pong pangkatay sa susunod na buwan. Kasi, ayun, sold out po talaga yung aking mga pabo noong December. Christmas pa lamang po is ubos na. Pag New Year, yung natira is yun na lamang po napareserve na po ng aking mga customer. Pero loobin ng Diyos sa ngayon is marami na uli. Ayan. Ito yung mga unang batch na sa susunod na buwan is pwede na nating ibenta na pangkatay. So, yung mga pabo na ito mga kapatid, ito po yung tinatawag ngayon na upgraded turkey. Anak po ito ng mga hybrid, X-hybrid. So, ito po yung panghuli mga kapatid. Inilapit ko na lang ng konti sa inyo. Pinapakita ko po kung paano po yung paraan ko sa pagpainom. Talagang pinapasok ko po talaga sa loob mga kapatid. So, kung nakikita nyo mga kapatid, ito naman yung gagawin ko, yung net na nilagay ko po dito sa gitna na parang division para madali lang po silang hulihin. Hindi ko na ito alisin mga kapatid. Kumbaga, akin na lang itong ilalagay sa gilid. Sa ganon, kung sakaling may bibili or magpapaligo ako sa aking mga pabo, madali na lamang po. Ayan. So, iipunin ko ito sa kabilang side kasi mas pabor doon kumpara dito sa gilid dahil nasa bandang harapan ito ng pintuan. Kaya doon sa kabilang side ko po ito nilagay. Itatali ko na lamang po yung bandang ilalim nito kasi posible po na malagay or masabit yung mga pabo dito. So, hindi rin ko pinaligtas o hindi ko rin ginawang skip ng mga gansa. Talagang nasali po talaga sila. Isinali ko po yung aking gansa mga kapatid. Ito yung mga dumalaga at bayong-bayong na gansa. 4 na piraso po ito. Kaya pupurgahin rin natin. So sa nagtatanong kung ano yung purga ko po na ginamit sa mga pabo at gansa po mga kapatid, Wormal po itong ginagamit ko sa ngayon. Ayan, 4 na piraso po ito. Kaya pupurgahin natin kasi liver pa itong napurgay mula pa kasisiw. Ayun pa lang yung unang purga ng mga gansang ito. Nasali pala ito nung isinama ko pa po ito sa pabo. Yung first month nila, napurga po ito ng Bastonero Plus. Ngayon uli yung pangalawang bisis. So ito naman po yung black downs na broad-breasted na inahin ko. Tapos na rin kasi itong mangitlog kaya ito pupurgahin ko yung inahin ito. Tapos dito naman sa kabila, ito naman po yung si Blackbird. Isa sa pinakamalaking pabo ko ngayon dito sa aking pabuhan, itong si Blackbird. Ayan, pupurgahin rin natin. Kita nyo naman yung kanyang balon-balunan mga kapatid. Oh. Sobrang laki. Ayan, hindi ko napainom kaagad dahil malakas. Ayan, kailangan pang iipit ng konti.
Ayan, nang inipit ko na po siya ng konti, saka ko pa po siya na painom ng normal na pampurga. Ayan, akap-aka po ngayon si Blackbird. Ang laki kasi ng pabong ito. Sobrang bilog ng kanyang katawan. At dito naman sa kabila mga kapatid, dito po yung mga inahin na ongoing na po yung kanilang paglimlim. Kumbaga tapos na po yung clock ng kanilang pangingitlog. Nakikita ko na po doon sa pugad na naglilimlim na po sila. Kaya yung mga musli na ginagawa ko mga kapatid is nilalagay ko sila dito. So pupurgahin ko ito. Ito need talaga itong paliguan at painumin ng bawang. Sa susunod na araw na lang loobin ng Diyos ko sila papainumin. Ito po sila mga kapatid. Nilipat ko sa kabilang side para ayun nga, isang paraan po yan para yung napainom is hindi mapainom uli. So, ibabalik ko na lang yan sa kabila. Dito naman is hindi ko rin pinalagpas itong aking mga Nicholas White. So, unang-una itong barako. Tapos, may isa na kasi dito nangingitlog. May nakikita naman ako na posibilidad na yung isa sa tatlong ito is yun po yung nangingitlog. Isa pong paraan na pwede natin gawin mga kapatid para ma-determine natin kung sino po yung nangingitlog. Maaari po nating kapain yung puwitan ng inahin. Hindi lang ordinaryong kapa mga kapatid, kundi ipapasok po natin na konti yung ating tuturo. Ayan, nang sa ganun ay makapa po natin yung itlog kung sakaling may itlog po yung kanyang puwit. So itong isang babae na kinapa ko po, wala po. Bali dito naman sa kabila mga kapatid, dito ko na rin pinapasok. Yung ginawa po namin kahapon na division dito ni Mrs. Yan. Dito ko naman pinapasok yung mga hybrid ko po na inahin. So sa batch na ito, wala pa pong nangitlog dito. Mayroon na sigurong malapit na kasi nga nagpapakasta na pero ongoing pa naman eh. So ito, pupurgahin ko po ito sila. Dito ko pinapasok kasi maliit na area ito. Kung doon dito sa labas, napakalaking area eh, kaya mahirapan akong manghuli sa kanila. Mga kapatid, natapos ko na po dito. Natapos ko lang. Nahirapan ako na manghuli dito kasi malapad-lapad yung area. Ayan, wala siyang parang bulsa-bulsa. Maganda sana kung may bulsa-bulsa kagaya doon sa mga bata-batang pabo. Pero ganun pa man, salamat sa Diyos, natapos rin. Ayan, dito ko po idinaan sa maliit na pultahan na ito. Pinto, maliit na punto. Ayan. So, isisarado ko muna. Hiningal rin na kahahabol nila eh. Pinakita ko lamang po sa inyo mga kapatid kung paano ko po ginagawa ng paraan para mahuli ko po sila tuwing nagpupurga po ako. Napakahirap lalo na pag ganito kalapad yung area mga kapatid. Mas maganda yung konti yung doon sa kabilang dulo kasi maliit ng konti pero may kalakihan pa nga eh. Pero ayos na rin, natapos ko naman. Mas lalong mahirap po pag ganito kalapad yung area. Ayan po mga kapatid, yun po yung counting ganap sa araw na ito. Salamat po sa Diyos dahil nakapagpurga po ako sa mga malalaki na pabo at doon po sa batang pabo. Ayan. Maganda na po kasi napurga. All goods na yan. Safety na po sila sa bulate. So sana po nakabigay po ito ng kaunting impormasyon doon po sa mga baguhan at nagsisimula pa lamang po sa pabo. Sana po kung hindi pa kayo nakapag-subscribe at hindi pa kayo nakapag-follow sa aking account, mag-follow at mag-subscribe na po kayo mga kapatid. Paki-like natin yung like button dyan or paki-share na lang po. Nasa ganun ay marami pa po makapanood dito sa ating mga video. At hanggang dito na lang, lagi niyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye.